Nasuot ko pa rin ang maskara kahapon na kahit paano'y nagmukha akong presentable. Maganda pero pagod. Yung ganda na nakuha mo sa kakasigurong hindi madidiskaril ang tren ng buhay ng iba. Ganyan ang papel ko sa pamilya namin, taga-ayos ng Riles. Nakatira kami sa Cavite. Malapit lang sa Maynila, kaya anumang oras ay pwede silang mag-aya ng biglaang lakad. At lahat sila, inaasahang i-adjust ko ang buong buhay ko na parang wala lang. Ang mama ko, si Dayan, mahilig sa anumang mukhang sosyal. Hindi kailangang mahal, basta curated o pinag-isipan. Gusto niya yung mga photos na nagsisigaw na okay kami, na close kami. Kami yung pamilyang kaiinggitan mo habang nakapila ka sa cashier ng grocery. Ang kapatid kong si Bea, ayan, nabubuhay para diyan. Hindi lang niya gusto ang spotlight, gusto niyang kontrolin kung saan ito tatama. Kaya para sa 60th birthday ni Mama, inako ni Bea ang mga nakakatuwang parte. Siya ang pumili ng decorations, ng theme ng cake, yung mga maliliit na detalye na magpapamukhang nasa magazine ang handaan. Nag-insist din siya na siya ang maging contact person dahil gusto niyang tinitext siya ng mga suppliers na parang nagpapatakbo siya ng isang red carpet event. At syempre, nariyan ang kabilang panig ng plano, ang panig na nagpapagalaw ng lahat ako. Isa akong accounting manager. Hindi ako takot sa numero. Hindi ako takot sa deadlines. Yung mga tahimik at invisible na responsibilidad, kaya kong bitbitin kahit tulog. Sa paglipas ng panahon, ang tanong na ay naging default na tanong nila sa akin. At ang sige ang naging sagot na nagpapakomportable sa lahat. Nagsimula ito taon na ang nakalilipas sa maliliit na bagay. Meralco bill na nakalimutan ni Mama. Car insurance ni Bea ngayong buwan lang. Isang subscription na gusto ni Papa dahil mura lang naman daw monthly. At dahil pinadali nito ang buhay nila, lagi itong may kasamang tono na parang nagpapapasalang sila ng asin sa mesa. Tapos mangangako silang babayaran ako sa susunod na linggo, sa susunod na sweldo kapag nakaluwag-luwag na. Pero hindi naman lumuluwag ang buhay kapag iba ang nagbabayad para sa'yo. Nang dumating ang birthday ni Mama, ang credit card ko na ang nakatali sa mga bagay na walang pumapansin hanggat hindi nawawala. Down payments, bills, mga bayarin na nagpapanatili ng ilusyon. Si Bea ang lumalabas na bida sa pagpaplano. Si Mama, feel na feel ang selebrasyon. Si Papa, panay ang kwento tungkol sa tradisyon ng pamilya. At ako, nakatanggap ako ng text na nagsasabing huwag na akong pumunta. Parang ang presensya ko pa ang problema. Pero ang mga bayad ko inaasahan pa rin. Binasa ko ulit ang mensahe ni Bea sa Family GC. Baka sakaling magbago kung tititigan ko ng maigi. Pero hindi. Ang parteng tumusok sa dibdib ko ay hindi yung wag ka nang pumunta, kundi yung sinabi niyang, sawa na kami sa pamilya mo. Parang si Mark at ang mga anak ko ay maruruming sabit na dapat kong iwan sa bahay para maging maganda ang picture ni Mama. Tapos nakita ko ulit. Nag-react sina Mama at Papa sa message. Walang follow-up. Walang, ano ba yan, Bea? Walang hindi ganyan magsalita sa kapatid. Basta isang maliit na like at heart reaction sa ilalim ng pinakamasakit na pangungusap na sinulat ng kapatid ko. At doon ko naramdaman ang malinaw at matalim na katotohanan. Hindi sila nalilito. Hindi sila nabigla. Sumang-ayon sila. Binaba ni Mark ang tawag at pumasok sa kusina. Hawak pa ang telepono. Hindi niya tinanong kung okay lang ako. Sa paraang nagtatanong ang tao kapag alam na nilang hindi. Tumingin lang siya sa mukha ko at sinabing, Tin, anong nangyari? Inabot ko ang phone. Humigpit ang panga niya. Sinabihan ka nilang wag pumunta, sabi niya. Pero inaasahan pa rin nilang matutuloy ang party mamaya, di ba? Hindi na niya kailangang sabihin ang iba. Alam naming pareho kung paano ito gumagana. Ang party ay hindi nag-e-exist dahil organisado si Bea. Nag-e-exist ito dahil ako ang nagpapalusot ng bayad habang ang lahat ay naglalaro ng happy family. Binuksan ko ang banking app ko nang hindi nag-iisip. Hindi sa dramatikong paraan, kundi sa paraang trabaho. Parang nagche-check lang ako ng report.
Ini-scroll ko ang groceries at gas at nakita ko ang pamilyar na pattern mga charges na hindi akin, nakasingit, parang himulmol sa damit. Isang membership na hindi ko ginagamit, monthly subscription na sumpa ni mama ay para sa bahay. Yung mga bagay na hindi kawawa sa akin sa isang bagsakan, pero dahan-dahang hihilahin ang budget mo hanggang sa lagi mong sinasabi sa sarili mo na babawi ka next month. Pinanatili kong malinis ang credit score ko. Hindi ako pumipirma bilang co-maker sa utang. Hindi ako naglalaro sa late payments. Bumuo ako ng buhay kung saan hindi kami matutumba ng isang emergency at sa hindi malamang dahilan. Ginawang safety net ng pamilya ko ang katatagang yon. Tuloy ang takbo ng group chat. Nagpadala ng meme si Bea. Nag-react si mama na parang walang nangyari. Nagbiro si papa na baka umiyak si mama pag nakita ang cake. Ang cake, tumingin ako sa kalendaryo sa ref. Ngayong gabi na yon, nakahover ang mga daliri ko sa keyboard at tinipi ko ang kaisa-isang salitang kaya kong sabihin nang hindi nagmamakaawa para sa kaunting respeto. Pagkatapos, binuksan ko ang laptop ko at hinanap ang mga confirmation para sa birthday plans, ang private room, ang cake, ang decor na gusto nila para sa photos. Lahat ng ito nakatali sa akin sa isang paraan at doon ako natakot sa sarili kong kalmado. Hindi ko ibinalibag ang laptop. Hindi ako nagpalakad-lakad. Hindi ako umiyak sa banyo. Gaya ng dati, kapag feeling ko naiipit ako, naupo lang ako sa kitchen counter. Habang ang screen ay nagbibigay ng asul na liwanag sa cabinet, at ginawa ko ang lagi kong ginagawa. Kapag may kailangang ayusin, inasikaso ko. I handled it. Ang unang confirmation ay ang restaurant, isang private room na nireserve ilang linggo na ang nakaraan dahil gusto ni mama ng lugar na sosyal at hindi maingay. Nag-clear na ang down payment. Ang balanse ay babayaran sa check-in. Kinlik ko ang email, hinanap ang cancellation option, at tumigil ng kalahating segundo, hindi dahil nagdududa ako, kundi dahil may pamilyar na boses na sumubok humirit sa huling pagkakataon. Huwag kang gumawa ng eksena. Huwag kang maging difficult. Tapos naalala ko yung like reaction nila. Kinancel ko. Nag-warning ang system na hindi na mare-refund ang deposit. Tinanggap ko yon nang hindi kumukurap. Ang perang nagastos ko na para mabura sa isang gabing hindi naman ako welcome ay hindi nakawalan. Pakiramdam ko, ito na ang huling guhit na tinawid nila. Sunod ay ang cake. Nagpadala ng screenshot si Bea, ilang linggo na ang nakaraan. Tinatanong kung ano sa tingin ko, pero assuming na nasagot ko yon. Wag yung basic ha, sabi niya. Binuksan ko ang order. Nag-reply ng isang sentence na nagpapakancel nito. At sinara ang tab bago pa gawing debate ng utak ko. Ang decorations ang huli. Si Bea ang nakalagay na event contact dahil gusto niyang kontrolin ang detalye sa photos. Ang card ko, syempre, ang nakasave para sa payment. Nag-login ako sa vendor portal, tinanggal ang card ko, at kinancel ang package. Walang message, walang paliwanag. Basta tapos na. Tahimik ang bahay maliban sa tunog ng refrigerator at ang pagtatalo ng mga anak ko sa laruan sa kabilang kwarto. Sumandal si Mark sa counter sa harap ko. Nakahalukip-kip. Pinapanood ang mukha ko na parang naghahanap ng lamat. Okay ka lang? Tanong niya. Malinaw ang isip ko. Sabi ko. At seryoso ako. Balik sa group chat. Nagbibiruan pa rin sila. Naghulog ulit ng meme si Bea. Tinukso ni Papa si Mama kung paano dapat mag-act surprised. Nag-send ng heart reaction si Mama na parang damang-dama na niya ang gabi. Wala akong sinabing salita, tapos nag-vibrate ang phone ko. Isang automated message galing sa restaurant. Your reservation has been cancelled. Pinanood ko ang oras sa screen at tinignan ang orasan sa kalan. Umusad ang minuto. Alam ko ang susunod na mangyayari, hindi dahil sa malupit ako, kundi dahil mas naiintindihan ko ang sistema kaysa sa kanila. Kapag hinugot mo ang bayad, guguho ang ilusyon. Nang kusa, itinaob ko ang phone sa counter. Uminom ng kape na kanina pa malamig at naghintay. Sa isang minuto, walang nangyari.
Normal na ingay lang ng bahay, cartoon na kumakanta sa sala, mahihinang yabag ng maliliit na paa sa rog. Ang hinga ni Mark na kalmado na parang pilit niyang ipinapasa sa akin ang kapayapaan niya. Tapos dumating ang unang lamat. Nag-buzz ulit ang phone ko. Pangalawang automated notice. Galing naman sa bakery. Your order has been cancelled. Agad-agad pagkatapos nun. Isa pang ping at email alert na hindi naman para sa akin. Dahil si Bea, ang event contact. Sa kanya direktang nagpadala ang decoration vendor ng update. Payment information needed to reinstate your booking. Hindi ko na kailangang imahinin ang mukha ni Bea nang mabasa niya yon. Nakita ko na ang mukhang yon ng 1,000 beses nalilito muna, tapos na-o-offend na parang ang universo mismo ang bumastos sa kanya. Tumingin ako sa orasan. Hindi pa lumilipas ang 5 minuto mula nang i-click ko ang unang cancellation. Ang group chat ay nasa comedy routine pa rin nila. Nag-type ang papa ko na wag sanang gawing weird ni mama ang pag-iyak mamaya. Nag-react si mama ng hearts. Naglagay ng laughing emoji si Bea na parang siya ang host ng show. May lumabas na typing bubble. Nawala. May lumabas ulit. Tapos 3 nang sabay-sabay na parang may sumipa sa pugad ng bubuyog. Nauna si mama. Hala! No, hindi pwede to. Sumunod agad si Bea at iba na ang tono ngayon. Walang jokes, walang emojis. Tin, seryoso ka ba? Tigilan mo nga tong kalokohan. Pumasok ang mensahe ni Papa at naririnig ko ang boses niya sa ulo ko. Yung malumanay at kontroladong boses na ginagamit niya kapag gusto niyang sumunod ka. Anak, huminahon ka. Nagbibiro lang naman kami. Joke lang yon. Joke lang. Ang linyang yan, dati gumagana sa akin. Dati, hinihila ako niyan pabalik sa pwesto ko kasi kung biro lang, edi ang sakit na nararamdaman ko ang problema. Kung magre-react ako, OA ako. Lumapit si Mark. Ang kamay niya nakapatong ulit sa balikat ko. Mainit. Solido. Hindi sila nagmamakaawang pumunta ka, sabi niya ng mahina. Nagmamakaawa silang magbayad ka. Patuloy ang pagsabog ng chat. Ma, may mga bisitang darating. Ayusin mo to, Bea. Nakakahiya tayo. Alam mo ba kung anong itsura nito, Papa? Hindi ka dapat nagpaparusa ng lahat dahil lang nasaktan ng feelings mo. Ayan na. Ang rewrite. Ang pagbaliktad mula sa ginawa nila papunta sa kung paano ako nagre-react. Walang ni isang mensahe na nagsabing, sorry. Walang nagsabing, mali yon. Walang nagtanong tungkol sa mga anak ko, yung mga batang tinawag lang naman. Ni Bea, na pamilya mo, na parang ibang tao. Hindi sila nagpapanik dahil nasaktan nila ako. Nagpapanik sila dahil guguho ang gabi nila sa harap ng publiko. Nag-type ulit si Bea. Mas mahaba ngayon. Lagi mo na lang ginagawa. To, lagi na lang kailangang tungkol sa'yo ang lahat. Umiiyak si mama. Agad na sumigunda si mama ng crying emojis at pakiusap na parang utos na nakabalot sa awa. Parang awa mo na. Birthday ko. Ibalik mo lang ang bookings at mag-usap tayo pagkatapos. Tinitigan ko ang sentence na, yun hanggang sa humapdi ang mata ko. Mag-usap pagkatapos, parang ang pambabastos ay maliit na mantsa lang na pwede naming punasan kapag nakaalis na ang mga bisita. Parang trabaho kong panatilihing tumatakbo ang party kahit anong halaga ang kapalit sa akin. Kinuha ko ang phone at nag-type ng isang pangungusap sa group chat. Sinabi niyo sa aking wag akong pumunta, kaya hindi ako magbabayad para sa isang gabing hindi naman ako welcome. Tapos binaba ko ulit ang phone at sa unang pagkakataon, ang katahimikang sumunod ay parang kapangyarihan. Pagpatak ng 7 a.m. kinabukasan, ang phone ko ay parang naging smoke alarm. Missed calls, voicemails, texts na nagsimula sa galit at dahan-dahang dumulas papuntang panic nung hindi ako sumasagot. Nagpack pa rin ako ng baon. Hotdog at itlog. Parehong routine, parehong kalmadong kamay dahil hindi ako nagbe-breakdown. Tapos na akong maging tagasalo ng lahat. Pinanood ako ni Mark mula sa pinto na parang hinihintay niyang magbago ang isip ko.
Hindi magbabago isip ko. Sabi ko, bago pa siya magtanong, umilaw ulit ang group chat. At sa segundong na-realize ng mama ko na hindi ako tatalon para ayusin ang optics o itsura ng birthday niya. Tin, sumagot ka. Ayusin mo to ngayon din. Sinasira mo ang birthday ko. Sumabat agad si Bea na parang hindi makatagal sa katahimikan. Wow! So talagang gagawin mo to? Dahil lang sa isang joke? Sumunod si Papa gamit ang boses ng lalaking tingin niya. Ay tama siya dahil kalmado siya. Huwag nating ilabas ang isyu ng pamilya ng ganito. Nagbibiro lang kami. Joke lang naman. Joke lang ulit. Itinaob ko ang phone at binuksan ang laptop. Hindi para i-cancel ulit ang party. Tapos na ang parteng yon. Sa pagkakataong ito, lumalim ako gaya ng ginagawa ko sa trabaho kapag may hindi nagtutugma. Binuksan ko ang listahan ng mga payments at bills at nag-scroll na parang nag-o-audit ako ng buhay ng ibang tao. Una ay ang car insurance ni Bea. Monthly autopay na pansamantala ko lang daw munang sasagutin pero nagtagal na parang permanente. In-off ko. Sunod, isang membership charge sa club na wala namang kinalaman sa buhay ko. Naalala ko ang pagyayabang ni Papa tungkol sa weekend golf niya na parang harmless hobby lang. Tinanggal ko ang card ko. Sunod, isang home service plan na pinilit sa akin ni Mama dahil mura lang daw monthly at nakakapanatag ng loob niya. Tinapos ko sa isang click. Bawat cancellation ay tahimik. Walang sigawan, walang banta. Basta pinto na nagsasara. Patuloy ang pag-init ng chat habang nagtatrabaho ako. Ma, ang kapal ng mukha mo pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo. Tin, nakakadiri ka. Pinagmumukha mo kaming masama, anak. Ang pamilya, hindi nagbibilangan. Ang pamilya, nagtutulungan. Ang linyang yan dati ay parang martilyong pumupukpok sa akin. Ang pamilya hindi nagbibilangan. Favorite nila. Yang paraan para burahin ang effort ko at panatilihing bukas ang credit card ko. Pero ang numero, walang pakialam sa guilt trip. Ang numero, hindi nagbabago kahit lumakas pa ang boses ng iba. Hinanap ko ang records ng nakalipas na ilang taon at inad ang lahat ng kaya kong i-document ng mabilis. Payments, bills, deposits, autopies. Ni-round off ko ang total at tinitigan ito hanggang sa kumalma ang sikmura ko. 2 million pesos. Hindi dahil mayaman ako, kundi dahil stable ako. Dahil pinrotektahan ko ang credit score ko na parang mahalaga. Dahil hindi ako pumirma sa utang ng iba. Hindi ako nag-miss ng payment. Hindi ko hinayaang madiskaril ang buhay ko. At tinrato ng pamilya ko ang katatagan na yon na parang community property. Nag-screenshot ako at dinrop ko sa group chat sunod-sunod hanggang sa maging ebidensya ang usapan. Tapos, nag-type ako ng isang linya. Ito ang binayaran ko habang umaarte kayo na parang ako ang problema. Bumagal ang mga replies na parang nagbabasa sila at nare-realize na hindi na sila pwedeng magpanggap. Sinubukan ni Papa na lumihis. Private ito. Si Mama, dumiretso sa panic. Please anak, ibalik mo na lahat. Nanlamig si Bea. So anong gusto mo? Sumagot ako gamit ang nag-iisang pangungusap na mahalaga. Hindi ako magpopondo ng buhay. Kung saan, hindi ako welcome. Tapos blinak ko sila. Mama, Papa, Bea, sa lahat ng app, sa lahat ng paraan malinis, pinal, at ang katahimikang sumunod ay hindi malungkot. Gumaan ang pakiramdam ko. Relief, 2 araw pagkatapos ng birthday ni Mama, ginawa ko ang isang bagay na pinangako ko sa sarili kong in-unblock ko ang group chat ng ilang minuto para lang magbasa, para lang makita kung anong itsura ng realidad kapag wala ako doon para saluhin ito. Ang unang bahagi ay puro galit. Sumulat si Bea ng mahahabang mensahe na tinatawag akong makasarili at unstable. Si Mama ay paiba-iba sa sinira mo ang buhay ko. At please sumagot ka naman. Si Papa ay sinubukang maging referee, tapos tahimik na ibinalik ang sisi sa akin gaya ng lagi niyang ginagawa kapag ayaw niyang aminin na kumampi siya. Pero habang lumilipas ang oras, umiikli ang mga mensahe. Ang mga insulto ay naging tanong.
Paano natin naayusin to? Pwede ba tayong mag-usap, please? May isang linya mula kay mama na muntik na akong hilahin pabalik sa dati kong reflex. Hindi ko maintindihan kung bakit mo ginagawa sa amin to. Tinitigan ko ang sentence na, yon, gamit ang parehong kalmado na meron ako sa counter dahil hindi yon kalituhan. Yon ay pagtanggi. Naintindihan nila ang nangyari. Hindi lang sila sang-ayon na dapat itong maging issue. Nagpadala rin si Bea ng private message. Nagsimula na parang apology at nagtapos na parang invoice. Hindi ko dapat sinabi yon. Hindi ko dapat dinamay mga anak mo. Galit lang ako. Sorry na. Tapos saktong kasunod, pwede mo bang i-turn on ulit lahat? Hindi ako nag-reply. Sinara ko ang chat at blinak ulit. Hindi dahil sa ganti, kundi dahil sa respeto sa sarili. Sa sumunod na linggo, nakarinig ako ng maliliit na balita galing sa mga kamag-anak na kausap pa rin ang lahat. Ang sosyal na birthday dinner ay hindi natuloy. Sa isang fast food chain na lang sila kumain dahil puno na ang iba. Nanigas si mama sa upuan buong gabi at sinubukan ni Bea na tumawa ng malakas para takpan kung gaano ka-tense ang paligid. Nagtanong ang mga tao. Yon ang parteng pinakaayaw nila. Nung nawala ang autopilot ko, naging normal ang buhay ng mabilis. Kailangang bayaran ni Bea ang sarili niyang insurance. Tumigil si Papa sa pagpapalabas ng rich tito vibes sa club dahil hindi na magic na bayad ito. Kinansel ni Mama ang mga luho na tinrato niyang karapatan. Wala namang trahedyang nangyari. Responsibilidad lang ng mga matatanda na sa wakas ay bumagsak sa tamang lugar. Samantala, naging mas tahimik ang bahay ko. Hindi silent, kundi payapa. Dinala ni Mark ang mga bata sa park noong Sabado. At na-realize ko kung gaano karaming weekends ang nasayang ko na half-present lang ako kakaabang ng susunod na krisis na inaasahan nilang popondohan ko. Umakyat ang anak ko sa kandungan ko at nagtanong kung bakit wala ako sa phone ko. Hinalikan ko ang noo niya at sinabing, dahil nandito ako. Doon tumigil ang pakiramdam na paghihiganti ito at nagsimulang maramdaman na kalayaan ito. Amoy sunog na kape at shampoo ng bata ang kusina nang mag-buzz ang phone ko. Family group chat. Nag-type ang kapatid ko, "Wag ka nang pumunta sa birthday ni Mama mamaya." Tapos dinagdag niya, "Sawa na kami sa pamilya mo." Hindi kumontra ang mga magulang ko. Nag-like lang sila. Naramdaman kong nanikip ang lalamunan ko. Nag-type ako ng isang salita. Okay. Walang away. Walang paliwanag. Nakapatong ang kamay ng asawa ko sa balikat ko habang iniilawan ng laptop ang counter ng asul. Kinlik ko ang mga payments na na-set up ko para ngayong gabi. 5 minuto ang lumipas, tumigil ang biro dahil ang isang bagay na akala nila ay garantisado na ay naglaho. At natutunan ng group chat kung sino talaga ang may hawak ng switch. Nagtatakbuhan ang mga anak ko sa hallway at sala na parang mga little pinballs at nasa kabilang kwarto si Mark na may kausap sa trabaho gamit ang kalmadong boses na nire-reserve niya sa clients. Mukha akong normal sa labas, nakaklip ang buhok, suot ang lumang pambahay. Sandali, tigil muna tayo sa kwento. Ito ang mahalaga tungkol kay Tin. Hindi siya nanalo dahil siya ang pinakamalakas sumigaw o ipinahiya niya ang sinuman. Nanalo siya dahil ginawa niya ang isang bagay na kinatatakutan ng marami pagdating sa pamilya. Itinigil niya ang pagpopondo sa pambabastos. At sa sandaling ginawa niya yon, lumabas ang katotohanan ng kusa. Hindi nila na-miss ang presensya niya, na-miss nila ang bayad niya, kaya mahirap ito. Sa mga healthy na pamilya, ang pagmamahal ay walang kondisyon base sa kung anong naibibigay mo. Ang tulong ay hindi dinedemand. Ang boundaries ay hindi tinatrato bilang pagtataksil. Sa sandaling sabihin sa iyo ng isang tao na ang paglalagay ng limitasyon ay pagpaparusa sa kanila, inaamin nilang nakinabang sila noong wala kang limitasyon. Ginawa rin ito ni Tin sa malinaw na paraan. Walang banta, walang gulo. Malinaw na desisyon lang at saradong pinto kung saan dati nakabukas ang wallet niya. At kung napansin nyo, ang mga konsekwensya ay hindi random.
Nang hugutin niya ang card niya mula sa kaginhawaan nila, gumuho ang comfort zone nila. Hindi yon kalupitan. Iyon ay cause and effect. Kaya tatanungin kita ng isang bagay. Kung tinatrato ka ng pamilya mo bilang backup plan at alkansya, anong boundary ang uunahin mong iset? At kaya mo bang panindigan ito kahit tawagin ka nilang madrama?